Dahil tapos na ang selebrasyon nila sa Eid, tapos na rin ang pagpapabisita nila. For today's video, back to normal na naman tayo. Dating gawi, ang daily routine natin. Syempre, ang walang hanggang paglilinis. Maraming salamat po Ama sa isang taon po sa pagtsatsaga at pagtitiis. Maraming salamat po sa binigay niyong lakas sa araw-araw. At higit sa lahat, pasensya. Pinagtsagaan ko na po kahit na wala ako masyakain dito. At gumagastos ako sa sariling pera ko. Di baling gumastos ako, wag lang ako magkasakit dahil tanging puhunan ko ang lakas ko. Nasa pagtsatsaga lang yan sa isang tao. Huwag mo na isipin yung mga nagastos mo. Ay ang mahalaga, ang magiging lakas mo sa pang-araw-araw na gawain. Ayaw ko nang iisa-isa yung mga binibili ko sa sariling pera ko. Ang mahalaga ay nakakasurvive ako sa araw-araw. Ang mahalaga ay maayos naman yung pagkikisama nila sa akin dito. At hindi mabigat yung trabaho ko. Mas ginusto ko na lang mag-stay dito kaysa bumalik sa agency dahil alam ko yung kapakanan pagdating ng panahon. Hindi mo kasi masisiguro kung maganda yung madatnan mo sa panibago mo namang panimula sa magiging amo mo. Sa totoo lang kasi mahirap makisama sa mga tao dito. Napakahirap kuhanin ang loob nila para pakisamahan ka rin nila ng mabuti. Gayon pa man may mga amo dito mababait, pero mas marami ang mga tao dito salbahe. Kaya yung ibang mga kababayan hindi natin masisi na gustong-gusto nilang umalis o umuwi sa mga amo nila. Dahil tulad nga ng sabi ko, hindi pare-pareho sa mga amo dito sa Saudi. Balik tayo dito sa amo ko. Masela lang talaga yung amo ko dito sa paglilinis sa bahay niya. Kaso suko na sa katawan ko yung paakyat baba sa hagdan. Lalong-lalo na sa paglilinis ng mga ilaw at chandelier dito. Hindi na kasi kakayanin ng katawan ko, lalo na operasyon ako sa mga anak ko. At lalong-lalo na ligated na ako. Nanginginig kasi buong kalamnan ko kapag umaakyat ako. At mas nakakaramdam ako ng gutom at pananakit ng ulo. Basta ang dami ko nang dinadamdam habang tumatagal. Minsan ay napapaisip na lang ako na sumuko, na hindi ko na talaga kaya ang ganitong trabaho. Bahala na si Lord ang magbigay kung hanggang kailan ang kalakasan ko. Dahil nga ramdam ko na sa pangatawan ko talagang nangihina na kahit na anong pilit ko. Pero lagi ko sinasabi sa bibig ko, laban pa rin hanggat kaya ko. Minsan sa sobrang pagod ko, sumasakit yung ulo ko na hindi ko na talaga maintindihan sa sobrang sakit. Sumusuka na ako. Yan din ang nararamdaman ko kapag sumasakit ang ulo ko. Nagsusuka ako at di ko alam kung bakit ako nagkaganito ngayon. Dahil ba sa sobrang pagod o puyat ba? Hindi ko nga alam kung bakit. Gustong-gusto ko magpa-check up, magsabi sa amo ko. Pero nagdadalawang isip ako, baka nga pamera ko naman din ang pambayad sa pagpa-check up ko. At dito lang kasi ako nakakaramdam ng ganito, pero pag umuwi ako ng Pinas, wala naman. Siguro kailangan ko lang magpahinga muna dahil sa sobrang trabaho at puyat ito. Dito ko nang tatapusin yung video ko. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.